Magandang umaga po sa ating lahat. Tayong lahat po ay dadako na para sa pambungad na panalangin. Panginoon, maraming salamat sa panibagong araw at buhay na pinagkaloob mo po sa amin. Maraming salamat po sa panibagong pagkakataon upang kayo'y pasalamatan at pagpilihan. Nawa po sa aming paglapit sa inyo ay ilawan niyo sa amin ang inyong pong pagpapatawad at habag. Pumagitna po kayo sa amin at samahan niyo po kami sa araw na ito, Panginoon. Tunay po kayong Diyos na dakila, wala na pong papantay sa inyo, Panginoon. Sa inyo po namin ibinabalik ang papurit at pasasalamat sa ngalan ni Jesus ng aming tagapagligtas. Amen. Deklarasyon ng pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristong bugtong na anak niya, ating Panginoon, na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ni Birheng Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at inilibing, bumaba sa dako ng mga patay, sa ikatlong araw ay nabuhay na muli, umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon, paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, sa kapulungan ng mga taong binanal ng Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Siya nawa. Awit 92, verse 1 to 4. Awit ng papuri sa Diyos. Isang awit para sa araw ng pamamalimay. Ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag, kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa saliw ng alpat tugtuging salteryo. Sa magandang himig, ng tugtuging liray ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa na kahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. Magandang umaga po sa ating lahat. Panahon na muli para purihin at nakilain ng ating tunay nga dahil sa wagas niyang pag-ibig ay nagiging tayo. Gaya nga ng sinasabi sa kanta, ang kailangan lang natin ay Kailangan ko ay pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw nais ko. Ito lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahawi, ang awit ko ay iyong dinggin. langit ang aking nadarama. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasama, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla.
sa'yo'y sumasama. Minsan palagi nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba.
Diyos ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo sa umagang ito. Kami ay nagpapakumbaba at hinihiling ang paglilinis sa aming mga puso dahil alam po namin na batid nyo kung ano ang laman ng aming mga puso, anong karumihan, anong kasalanan ang aming nagawa na hindi sangayon sa iyong kalooban. Paging tapatin niyo po kami sa umagang ito, Panginoon, pakabanalin niyo po kami at nawa po ay maging pagpapala kami unang-una para sa iyo at sa aming ding mga kapatid, Panginoon. Ama, salamat po sa kapatawaran, paglilinis sa iyong ginagawa sa amin ngayon at pinapaging dapat kami upang makalapit sa iyo, makadulog sa iyo, makapagpuri sa iyo, makapag-aral ng iyong mga salita at maluwalhati ka sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat din sa isang taon na naman na pagpapala niyo po sa mga kapatid namin na nagdaos ng kanilang kaarawan. Ganon din ang mga nagdaos ng kanilang mga wedding anniversaries. Salamat po sa kanilang buhay. Salamat sa mga pagpapala niyo po sa kanila. Salamat sa mga proteksyon, sa mga provision na kilang Diyos na lagi niyo pong ginagawad. Ama, hinihiling ko patuloy na pagsama niyo sa buhay ng mga kapatid namin ito. At nawa po, lagi na kayo ang makita nila sa kanilang buhay. Maging sentro, Panginoon, nila kayo sa kanilang buhay, sa kanilang mga plano, sa kanilang mga pangarap, Panginoon. Ama, pagpalain niyo po mga kapatid namin ito at nawa po lalo rin kung paano dinadagdagan mo ang taon ng kanilang buhay. Ganon din, magdadagan ng pananampalataya, paglilingkod, ang kasabikan, ang kanaisan na maglingkod sa iyo, Panginoon, at magtapat sa iyo. Lord, hinihiling din namin ang kagalingan para sa mga kapatid namin na nasa banig pa rin po ng karamdaman hanggang ngayon. Ama, sinasaway po namin ang lahat ng ito, kung ito man po ay gawa ng diablo, ng kaaway sa kanilang katawan, Panginoon. Amin pong sinasaway at pinapahayag ngayon at ibinibigay ang pagkilos ng iyong banal na spirito, ng iyong banal na dugong dumanak doon sa krus ng Kalbaryo, dakilang Diyos. At sila ay makaranas ngayon ng kagalingang nagmumula sa iyong mga kamay. Sa iyo lamang, Panginoon. Lord, ganon din, maraming salamat sa mga karamdamang pinagaling nyo na, Panginoon. Salamat po na ang ilan ay may panibagong lakas, panibagong buhay, Panginoon, at salamat po sa pananatili at paglilingkod sa iyo, dakilang Diyos. Igawad niyo po, Panginoon, patuloy ang iyong proteksyon, ang gagalingan para sa aming lahat, na hindi kami magkaroon ng malubhang karamdaman, Panginoon, at laging umasa sa aming dakilang doktor at kayo po yun ng kahilingan sa kagalingan ng mga karamdaman namin. Nilalapit din namin, dakilang Diyos, ang mga misyonero sa mampanig ng mundo sila naroon ngayon. Panginoon, kayo po ang magpala sa kanila, kayo po ang tumawag pa ng mga misyonero, Panginoon, at tutugon sa pangangaral ng iyong salita sa mga disyerto, sa mga tribo, sa mga bulubundukin, sa mga parting dagat, Panginoon, at sa iba-iba pang dako ng mundo, Panginoon. Nawa po, marami pang uhong na kaluluwa, marami pang mga ligaw na kaluluwa, na Panginoon ang madala sa iyo sa pamamagitan ng buhay ng mga misyonero namin ito. At nawa po, pakatatagin mo ang kanilang buhay, ang kanilang puso, lalo na po sa mga namimigati ngayon, nakakaranas ng pagpaparusa, ng pagpapahirap sa kamay ng mga hindi mananampalataya ng mga tao sa mundong ito. Panginoon, nawa po, patatagin niyo po ang kanilang pananampalataya, ang kanilang puso sa paglilingkod sa iyo, dakilang Diyos. Ama, sa aming pong pananambahan ngayon, nagawad niyo po sa amin ang kaayusan ng aming pong mga internet connection at maging makapagpatuloy kami sa aming pananambahan ng sama-sama, dakilang Diyos. At kung magkaroon man ng aberya, hamunin niyo pa rin ang bawat isa na magpatuloy, tapusin ang aming pananambahan at kayo ang maluhat at madakila, Panginoon. Maitaas sa buhay namin, Panginoon. Pagpalain niyo po mga kapatid namin na patuloy na naghahanap buhay, nagbabiyahe, pupunta sa kanilang trabaho, tumuuwi, nawa maging maayos, maging laging ligtas ang kanilang pag-alis at kanilang pagbalik sa mga tahanan at mapunan ang pangangailangan ng pamilya, Panginoon. Lord, igawad niyo sa amin ang iyong pagpapalat ang iyong bendisyon. Samahan niyo po kami, Panginoon, hanggang sa katapusan ng aming gawain ito at kayo lamang ang aming maitaas at maluwalhati sa aming buhay. Sinasamba namin kayo, pinupuri, tinadakila. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.
Hello! Isang magandang umaga sa ating lahat. Kumusta po tayo? Kumusta po ang ating mga buhay? Purihin ng Panginoon. Salamat sa panibagong pribilehiyo na tayo ay makapag-aral ng salita ng Panginoon. And alam niyo po, kami bilang mga lingkod ng Panginoon at bilang mga pastor, isang malaking kagalakan na sa aming mga puso na ang mga bagay na amin pong binabahagi, ang mga mensahe, mga salita ng Panginoon na aming pinag-aaralan at ibinabahagi sa aming mga mensahe ay isang malaking kagalakan na po sa puso namin, accomplishments, no? Sa aming mga puso na pagka ito po ay naisa sa puso at nagagampanan ng ating mga kapatid sa Panginoon. At purihin po sa Panginoon ang Panginoon. And today, matatapos na po saan tayo sa ating series for our strengthening our Christian life. But today, gusto kong pag-usapan nating lahat is all about the leadership. The foundation of biblical leadership. Well, ito po ay paghahanda para sa ating nalalapit na eleksyon. And lahat po ng mga kapatid natin ay, lalo na yung mga aktibo natin mga kapatid, ay malaya po kayo at kayo inianiyahan namin na maging kabahagi ng gawain ito ng ating nalalapit na eleksyon. At kung meron din po kayong mga tanong, may mga gusto kayong mga suggestion, may mga comments kayo patungkol sa ating gagawing eleksyon, ay pwede po kayong makipag-ugnayan sa mga ating mga church board members at pwede kung kayo po ay may mga tanong about sa ating gaganaping eleksyon. Well, ito po ay paghahanda para sa ating lahat. Again, we don't know kung sino ang tatawagin ng Panginoon, ang mauupo para sa mga posisyon, para sa mga ministeryo na meron ng ating iglesia, but naniniwala po ako na tayong lahat ay nais ng Panginoon na maging lingkod ng kanyang maging katuwang, no, sa lingkod at paglilingkod at ministeryo ng ating Panginoong Yesus. Kaya po, hindi ko na pakakatagalin pa at pakakahabain pa dahil sadyang napakahaba po ito. Meron lamang akong ilang araw na ginugol para pag-aralan ang bagay na ito, the foundation of biblical leadership. And when we say biblical leadership, it's all about the leadership of Christ. When we talk about biblical leadership, we will discuss today about the leadership of Christ. And yun po ang lahat ay maglalaro sa bagong tipan, no? Especially sa pundasyon, no, ng biblical na pamumuno na pinangunahan ng ating Panginoong Hesus. Well, if you have your Bible, please open your Bible in Matthew chapter 20. Okay? Matthew chapter 20 starts in verse 21 to 28. Matthew chapter 20 verse 21 to 28. Simulan natin in verse 20, Matthew chapter 20, verse 20 to 28. Kaya po kung kayo na ay nandyan na sa inyong mga kinauupuan, mangyari po na kayo, hinihiling ko na tumayo upang magbigay galang sa pagbasa ng ating salita ng ating Panginoong Yesus. At minsan pa ay ating namnamin ang mensahe, ang tamis ng salita ng ating Panginoong Yesus, ng paanyaya sa ating lahat, no, sa isang buhay na paglilingkod sa Kanya at sa ministeryong pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Kaya kayo po, kung kayo pong lahat ay nakatayo na, makibuklat po kayo sa akin. Mateo, Kabanata 20, versikulo 20 hanggang 28. Babasahin ko po ito at sundan niyo po ako. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana ipagkaloob niyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi niyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatayin ko? Opo, tugon nila. Sabi ni Jesus, ang hirap na babatayin ko ay babatayin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung
sino ang maupo sa aking kanan, sa aking kaliwa? Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam nyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at ang sinamang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na parito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Tayo po'y sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay humihingi ng karunungan sa iyo sa pakikinig ng iyong mga salita. Humihingi kami ng pusong may kanaisan na ang lahat ng bagay na amin pong matunghayan ay magkaroon kami ng kanaisan na ito ay aming ma-apply, magawa sa aming buhay, Panginoon. And Lord, nawa po, ibukas niyo ang puso't isipan naming lahat, lalong-lalo na po sa usaping paglilingkod, sa usaping pamumuno, dakilang Diyos. At inihiling ko po ang pagsama niyo ng iyong banal na Espiritu sa amin, dakilang Diyos, lalo na po sa iyong lingkod na gagamitin mo na magpahayag ng iyong salita, Panginoon. Nawa po ay itago niyo kami, ako sa iyong likuran, at kaming lahat ay matuto ng iyong salita. Unang-una po ang iyong lingkod, Panginoon. Gabayan niyo po kami hanggang sa matapos ang aming gawain, ang mensahe, Panginoon, na maging maayos ang mga internet connection namin, dakilang Diyos. At nawa po, maparangal at madakila namin kayo sa aming buhay sa mga oras na ito. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa dakilang pangalan niyo, aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Sa mga talata pong binasa natin, makikita natin dito na ang ating Panginoong Yesus kasama ng kanyang mga disipulo ay minsan nandun sila, nakaupo sila, no, at marahil nagkukwentuhan. Nang dumating ang ina ni Santiago at ni Juan, no? Ang dalawang ito ay mga alagad ng ating Panginoong Hesus. At ganoon na lamang yung pagsusumamo, hindi lamang po ng ina ni Juan at ni Santiago, kundi mismo sila ay nandoon sa pangyayari na yun at nagnanais na sila ay kung sakali na naghahari ang ating Panginoon sa paraiso ay paupuin silang dalawa sa kanan at sa kaliwa. And nasabi ng ating Panginoong Hesus na kaya niyo bang batayin ang aking paghihirap, ang mga pagsasakripisyo ko? Mababata ba ninyo ito? Ang tugon ng dalawa, opo. Tiwala sila sa sarili nila masyado. Ngunit ang tugon ng ating Panginoong Hesus ay maari nga na mabata nyo. Ngunit ang pagdidesisyon patungkol sa hinihiling nyo ay hindi sa akin magmumula, kundi sa Ama. Nang marinig ito ng 10 disipulo, kasama na si Pedro, ay ganoon na lamang sama ng loob nila. At nakita natin dito, para pakalmahin ng ating Panginoong Hesus ang kanilang kalooban, itinura ng ating Panginoong Hesus ang mga bagay na ito patungkol sa mga nais na maglingkod at sumunod sa Panginoon. At makikita po natin dito, ito ay isang panyaya ng Panginoon na kung sino man ang nais na maging dakila, kailangan siya muna ay maging lingkod. At ang sino na mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin muna. Maging alipin ninyo. At napakaganda po ng ilustrasyon ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya po, gaya ng anak ng tao, naparito siya hindi upang paglingkuran, kundi upang matubos. Maglingkod, ialay ang kanyang buhay at matubos ang marami. Sa mga pong ito, pag-uusapan natin, it's all about the foundation of biblical leadership. Well, alam niyo po, hindi lamang po sila Santiago at Juan na nagnanais na maging tagapaglingkod, maging pinuno, maging leader, maging pangunahin sa isang ministeryo.
In Old Testament, napakadami po ng mga tao, mga ilan pa nga dyan na gaya ng mga panahon ng mga hari, mga panahon after ni King David, ni Solomon, naging worse na yung mga hari. Pumapatay na sila para sa posisyon. Sinisiraan na nila ang iba para lang sa posisyon, para lang makuha nila yung posisyon ng taong kinaiinggitan nila, yung mga taong namumuno. And napakadami po. Sa lumang tipan pa lang. Pero nais kung makita natin lahat, bagamat nakita natin dito, meron mga Abraham, kung paano naging namuno si Abraham, ang kanyang leadership, si Jacob, ang kanyang leadership, si Joseph, yung kanyang leadership din, and si Moses, si Joshua, and si David, si Nehemiah, and ang ating Panginoong Jesus. At nakikita po natin dito, lahat sila ay mga pinuno na merong mga kanya-kanya silang mga function. May mga kanya-kanya silang ginagawa, may kanya-kanya silang mga ministeryo, may mga kanya-kanya sila ng mga style ng paglilingkod, pero lahat po yon ay paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. That's why today, gusto ko makita nating lahat ang tatlong bagay lamang. Ano ang mga naging mga goals or gustong maabot ng ating Panginoong Jesus, gusto niyang gawin. Bakit siya napunta rito sa lupa, nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay? Ano ang mga estratehiya ng ating Panginoong Jesus sa paghanap ng mga kasama niya sa paglilingkod? At paano tumugon ang mga disipulo ng ating Panginoong Jesus sa isang paglilingkod, sa isang ministeryo, sa isang gawaing pamumuno or biblical leadership. Nais ko muna makita nating lahat, mga kapatid, sa umagang ito, the goals of Christ, why He came, He died, why He died, and why He rose again. Para po mas maging malinaw sa atin, ito, bakit natin pinag-uusapan ang biblical leadership, saan ito nagmula, ano ang naging pundasyon nito, and maging malinaw sa ating lahat, no, na ang tumutuon dito ay ang leadership ng ating Panginoong Yesus at paano niya gumawa ng paraan para ibigay, ipasa ang pamumuno, ipasa ang ministeryo, ipasa ang misyon na hindi pa tapos nang siya ay umakyat doon sa kanyang kaharian sa langit. There are 6 goals ng ating Panginoong Yesus. Bakit siya nagpunta dito at bakit siya namatay at muling nabuhay? At ito po ang mga yon. First, we know it already. Alam ko, matagal na nating alam ito. And siguro, kung kayo matagal ng mananampalataya, ito yung unang-una niyong masasabi. Kung ano ang unang layunin, yung anong goals ng ating Panginoong Yesus. Bakit siya nagpunta sa lupa at nagkatawang tao? First, to save the lost. He saved the lost. Okay? Bakit ko po sinasabi ito? Minsan po, may nagtanong sa akin, nung matapos ko na nag-ritual ng necrological service nung Sunday, dahil nabanggit ko na ang lahat ng tao ay mahal ng Diyos, ngunit hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. And in John 1:12, okay, at napakalinaw sa atin yon. Doon pa lang pumasok yung relasyon, yung koneksyon, yung komunikasyon, yung karapatan na binigay sa ating ng Panginoon, tumawag sa kanyang ama, tawag niya tayong mga anak. So meaning to say, yung mga taong wala pong personal na relasyon, walang personal na koneksyon, hindi na personal na Diyos, nagkapagligtas ang ating Panginoong Jesus, wala silang karapatan na tumawag sa Panginoon bilang kanilang ama. And ito po ang tanong niya sa akin, naguguluhan siya na meron bang pinipili ang Panginoon? Or meron ba siyang pinili upang iligtas lamang? Or yung mga tao lang ba talaga na nanampalataya tumanggap sa Kanya? Ang sabi ko po, ayan ang sinasabi ng John 1:12. No? At naparito po ang Panginoon upang
iligtas yung mga naliligaw ng landas. Yung mga naliligaw ng landas. So meaning to say, makikita natin dito na that's because na hindi nagdesisyon yung tao na tumanggap sa Panginoon at tanggapin, manampalataya sa Panginoon, kaya siya napahamak. No, kung lalaliman natin, no, talagang ang Panginoon, malalim na pag-uusap ito. Pero isa lang ang sabi ko sa kanya, hanggang ngayon hindi naman natatapos ang Panginoon na hanapin yung mga naliligaw ng landas. And that is His first goal. He saved the lost. Kahit po sa babaeng Kananean na pinag-usapan natin noong nakaraan, no? Sinabi ng Panginoon na siya ay isinugo lamang para sa mga naliligaw na tupa ng Israel. And then dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israel, umabot sa atin ng mga Gentile Christian sa panahon ngayon, sa mga hindi Hudyo, sa atin ng mga Asian people, Asian community, sa mga American community, umabot, no, ang kaligtasan dahil sa katigasan ng ulo. Kaya ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Panginoon ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. His first goal is to save the lost. And He saved the lost, and until now, ginagawa ng Panginoon ang bagay nito. Number 2, He performed miracles. Hindi lamang po siya upang hanapin yung mga naliligaw ng landas, kundi para ipakita din sa mga Hudyo at sa ating mga mananampalataya sa panahon ngayon, mga Gentile Christians, ang isang himala, ang milagro na kayang gawin ng Panginoon. No? Na sa pamamagitan ng mga himalang ginagawa ng Panginoon ay magkaroon tayo ng pananampalataya. At dahil din sa pananampalataya ay tayo makaranas ng mga himala na galing sa ating Panginoong Jesus. He performed the miracles. He saved the lost. He performed the miracles. What else? He converted sinners. He converted sinners. Marami po dyan. Sila Zaccheo, no? Yung mga iba pang mga tao, no? Na mga makasalanan ng mga panahon na yun na lumapit sa ating Panginoong Jesus. And anong ginawa ng Panginoon? He converted the sinners. From sinners to saints. No? Ganun ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. And what else? Alam niyo po ba na itong pang-apat na ito ay isa ito sa mga layunin ng ating Panginoon? To revive the church. And He revived already the church. May samahan na po, may mga iglesia na ng panahon noon. Meron nang, kaya nga may saserdote na ng panahon na yon. Nandun na si Caiphas ng panahon na yon. No? May church na, pero ang gusto ng Panginoon, ma-revive yung church. No, sila mismo ay magkaroon ng transformation, ng reformation. Bakit? Kung babasahin po natin yun sa Silent Years, isa sa mga dahilan bakit naging tahimik ang pananampalataya, ang pangangaral ng salita ng Panginoon doon, dahil mismo ang mga saserdote ay naliligaw na sila ng landas, nagkakaroon na sila ng mga maling mga pananampalataya, mga maling mga ginagawa sa harapan ng Panginoon. No? And yan yung gustong nangyari ng Panginoon, ika-apat, to revive the church. Panglima, isa rin po ito sa goals ng ating Panginoong Jesus, kaya niya nga ginawa ito no? He did not just save the lost, He did not just perform miracles, He did not just converted sinners, He did not just revive the church, but He formed the team. He formed His team. And dito papasok yung ating mensahe sa umagang ito, how Christ formed His team. Paano niya ginawa, paano niya sinimulan, paano niya buuin yung kanyang team sa isang napalaking misyon. No? Papapansin nyo, pwede naman sana na gawin ng ating Panginoong Jesus, wala na siyang kasama Walang imposible sa ating Panginoong Jesus, pero bakit kailangan pa na tumawag siya?
ng mga kasama niya sa team na bubuuin niya. At yan po yung panglima. He formed his team. Yung team na gagamitin niya to revive the church. And this is the last goals ng ating Panginoong Jesus. He built his church. That's why when he had conversation with Peter, ang sabi niya, Peter, upon this rock, I will build my church. And napakalinaw, no, kahit hindi na natin pag-aralan, na gusto niya na ma-revive yung church, makapag-form ng 12, at maitayo ang kanyang iglesia, ang kanyang samahan sa pamumuno ni Pedro na kanyang disipulo. Okay? Galing doon sa kanyang 12 pili, selected, no, sinala na disipulo na magpapasimula ng kanyang iglesia. And that are the goals of our Jesus Christ, our Lord God, why He came down from heaven, why He died, and why He rose again. He saved the lost, He performed miracles, He converted sinners, He revived the church, He formed the team, and He built His church. And alam niyo po, gusto ko makita natin dito, pangalawa ay, what are His methods? Sa pamumuno, sa pagtawag, sa pag-form ng kanyang team, ng kanyang mga kasama, no, parang basketball na mag-form siya ng team. And siya ang coach, no? Ano yung method na ginamit ng ating Panginoon? Yes, of course, He selected the 12, G12, the government of 12, and by twos, no? Dala-dalawa. Pagka siya ay nagpasimula ng ministeryo, nagsimula na sila ay gaganapin yung kanilang pagmimisyon, dala-dalawa sila. By two lagi, no? Ang ginagawa ng ating Panginoong Jesus. And that is the methods na ginamit ng ating Panginoong Jesus, no? He had the goals, meron siyang method, and gusto ko makita naman natin yung strategies of forming his teammates, of forming his team, no, ng ating Panginoong Jesus. And meron lamang pong 4 na bagay na nais kong makita natin. And I challenge all of you, tayong lahat, no, sa isang buhay na paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, ako ay nananalangin ng masidhi para po sa paghipo ng Panginoon sa puso ng mga kapatid natin sa loob ng iglesia. Iniisip ko na mag early retirement sa paglilingkod sa Panginoon. Siguro hindi sa paglilingkod, kundi sa church lang, no? And siguro mga pagka na-reach ko na yung 50 years old or 52 at meron na kasama, matrain, na mapadala natin sa Bible school, sa seminary, at magpadisipulo, magpagamit na kanyang buhay sa Panginoon, na pwede nang iwan, pwedeng humalili sa akin, no? At ako'y tumunghoy naman sa ibang mga ministeryo. No, kaya po ako ay nagpipray na at marami akong mga sinasama sa mga pananalangin ko na kapatid natin sa loob ng church. And sana kahit na isa, dalawa, no, sa mga iilan ng mga pinapanalangin ko ay matagpuan nila ang Panginoon, ang kanilang puso sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. And these are the strategies of Jesus Christ, how He formed His team. This is His strategies. Number 1, sabi po ni Billy Graham, ang ganda po ng book na nabasa ko, sabi niya, He called the willing, not the qualified.
He called the willing, not the qualified. Kung mabasa natin kanina in Matthew chapter 20, though, yes, of course, qualified na. Kasi natawag na ito mga disipulo ng ating Panginoong Yesus eh. But, ang problema kay Santiago at kay Juan, medyo mas malawak, mas malalim ang pabor na ibigay sa kanila ng ating Panginoong Yesus. But, kung papansinin natin, gaya po ng pinag-aralan natin noong nakaraan in Luke chapter 5, ang unang pagtawag ng Panginoong Yesus sa kanyang mga pangunahin. No? All of them, kung pag-uusapan natin ay usapang biblikal, spiritual, napakalayo na itong mga pangunahin na ito. Sila Simon, si Juan, si Santiago, no, na mga panahon na yun. And naniniwala ako dito sa sabi ni Billy Graham, ito naman talaga ang tinitignan ng ating Panginoong Yesus eh. Hindi yung galing, hindi yung talento, hindi yung husay mo sa isang bagay, kundi yung puso na handang sumunod at magpasakop sa kalooban ng Panginoon. Bakit? Kasi pagka ang puso ay handa, ang puso ay nais na maglingkod sa Panginoon, bagamat maraming minsan katitusuran, bagamat minsan maraming suliraning kakaharapin, pero siya ay magpapatuloy dahil handa ang kanyang puso at willing na ipagamit sa ating Panginoong Yesus. Look at this, Matthew chapter 10 verse 1 to 4. In Matthew chapter 10 verse 1 to 4, mapapansin po natin dito na tignan nyo kung sino yung mga pinili ng ating Panginoong Yesus. Kanina sabi natin ay He formed His team. And ito yung mga kasama ng ating Panginoong Yesus, mga teammates niya, na sa panimula ng paglilingkod, misyon na gawain ng Panginoon for 3 years. No? Matthew chapter 10 verse 1 to 4, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng mga may mga karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, parehas na mga isda, si Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, no? Sila Felipe at Bartolome, si Tomas, hindi ko na muna babanggitin sa inyo yung mga background na ito, pag-aaralan natin. Pero lahat sa kanila, gusto kong makita nating lahat, kahit si Mateo na publikano, na maniningil ng buwis, kahit si Judas Iscariote, kahit si Simong Makabayan, sila ay mga pangkaraniwang tao lamang. Kung pag-uusapan natin ay spiritual na usapin, medyo malayo. Usaping spiritual, mangingisda, usaping spiritual, manginingil ng buwis. Usaping espiritual ay karpintero. Usaping espiritual ay mga anak na tagapagmana, no? Mga sutil, medyo magulo. Pero ang sabi ni Billy Graham, Jesus Christ called the willing, not the qualified. No? And tayo po, lahat tayo, hindi natin tinitignan kung sino ang kwalipikado, sino ang magaling. Ang gusto ng Panginoon ay maging handa, dun yung willingness sa paglilingkod sa atin, sa Kanya. Okay? Number 2. So 1, He called the willing, not the qualified. Number 2, napakaganda rin ito na nabasa ko. Okay, sabi ni Rick Warren, He trained the disciples with high expectations. Totoo naman yon. No? Tawag ko, sinanay niya. At talaga namang yung mga disipulo niya ay sa maraming bagay. Sinanay sa pananalangin. Sabi nga rin sa binasa natin dito, nagpalayas ng mga samang espiritu, nagpagaling na may mga karamdaman. Maraming ginawa ang Panginoon sa kanila at maraming tinuro. Sinanay sila sa paglilingkod. And, yes, of course, parang basketball team. Hindi tatawag ang isang coach ng mga players na basta-basta pipitsugin. At ang layunin ng kanyang pagbuo ng team ay dapat una manalo. Yes, of course, kung kaya, mag-champion pa nga. Maging pangunahin, pinakamagaling.
No? And yun yung expectation ng ating Panginoong Yesus. Mapapansin nyo, hanggang sa kanyang bago siya maghirap, nung nanalangin siya doon sa bundok, no, at bumalik doon, matinding expectation ng ating Panginoong Yesus sa mga disipulo, dahil nagpipray na siya, tapos doon mga tulog. Pagdating niya, tulog na naman, ginising niya. Pagbalik niya, 3 beses ganun. Ang laki ng expectation ng ating Panginoong Yesus. And church, ito rin yung gusto ko makita natin sa paglilingkod sa Panginoon. Umaasa din ng Panginoon ng malaki, makitaan tayo, no, ng mga bagay na ito. At 3 bagay lamang po, bagamat napakarami nito na nakita ko, na nabasa ko, pero 3 bagay lamang po at naniniwala ako sa mga bagay na ito na inaasahan sa atin ng Panginoon, lalo na sa kanyang mga disipulo ng panahon na yon. First, ang kanilang pananampalataya ay lumago. Lagi yung sinasabi ng ating Panginoong Yesus, gaya ng pinag-aralan natin nung 3rd Sunday. No? Hanggang ngayon, kulang pa din ang pananalig nyo. Ang liit pa din. Hanggang ngayon, 2 taon na tayo magkakasama, pero wala. No? May inaasahan ng Panginoon eh. Ano pa? Na sila ay makapamunga. That's why ang sabi ng Panginoong Yesus, I am the true vine. Yung mga pagka ang may totoong vine, ang vine na ito, mataba siya, malusog siya, totoo ito, yes, of course, makakapamunga ng maayos. At magaganda yung magiging resulta ng bunga. Ang gusto ng Panginoong Yesus, tayo ay makapamunga. Expectation ng ating Panginoong Yesus yan. And what else? Ang manatili sa paglilingkod. Kaya nasabi ng Panginoon, ang manatili hanggang wakas. Ang manatili hanggang wakas ay, no? Well, yun ay about sa coming tribulation. Pero gustong sabihin din ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, kaya nga inaasahan niya na pag siya ay namatay, magkikita-kita sila doon sa lugar na sinabi ng Panginoon na magkikita silang minsan pa. Why? Kasi gusto ng Panginoon, bagamat nandun yung takot sa mga disipulo ng mga panahon na yun na pinatay, pinahirapan, sobra yung kamatayan na dinanas ng kanilang guro, ng kanilang master, ng kanilang pinapanginoon, ng ating Panginoong Yesus. Pero sila ay nanatili dahil kasama silang sumalubong sa ating Panginoong Yesus. And in the book of Acts, makikita natin dyan na kumpleto yung 11, kasi patay na si Judas Iscariote ng panahon na yun. He trained his disciples with high expectations. Number 3, he molded the disciples to have wisdom, compassion in ministry, awareness, responsibility, and commitment in ministry. Anong ibig sabihin? Christ molded, no? Sila ay hinulma, pinatatag ng Panginoon ng mga disipulong ito upang sila ay magkaroon ng karunungan, magkaroon sila ng compassion, ng passion, yung burning desires nila sa paglilingkod, yung kanilang willingness sa paglilingkod sa Panginoon, yung sa ministeryo, yung kanilang awareness, no, na sa maraming bagay sa paglilingkod sa Panginoon, yung kanilang responsibilidad at yung kanilang mga commitments, no? As Matthew chapter 10 verse 5 to 15. Binasa natin yan kanina. Ang 12 ito ay sinugod ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alimang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaralan nyo sa malapit na maghari ang Diyos. Pagalingin nyo ang mga may sakit at buhayin ng mga patay. Pagalingin nyo ang mga kitongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayo magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayo magdala ng supot sa inyong paglalakbay, nibisan, pampalit na panyapak o tungkod sapagkat
ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At sa ang mangbayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat, pakituloy at manatili kayo roon habang kayo nasa lugar na iyon. Pagpasok nyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati, ngunit kung hindi, bawirin niyo at kung ayaw kayong tanggapin at pakinggan sa isang bahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang likabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom may higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at mga taga-Gomora. Oh, look at this! Lahat ng bagay na ito na sinabi natin kanina, when Christ molded them, nandun yung Panginoon na binigyan sila ng karunungan. No? Nandun yung magkaroon sila ng passion, ng burning desires, ng compassion para sa paglilingkod, para sa ministeryo. Nandun yung kanilang maging aware sila na baka yung lugar na yun, yung mga tao na pupuntahan nila ay ayaw naman sa kanila, dapat maging aware sila. Nandun yung responsibility. Be responsible, ang gusto ng Panginoon. Nandun yung commitment. Be committed sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. No? And, last, itong sa pinakamaganda na nakita ko dito, at habang ito po ay inaaral ko, naisip ko lang ito at napakaganda. Madalas kong pinupuntos to sa aking mga mensahe. I think 3 years ago. He reminded his disciples to prepare their hearts for hardship in ministry, in sufferings, and in sacrifices. Ano ko pong ibig kong sabihin? Laging pinapaalala ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo na ihanda nila ang kanilang puso sa maraming mga pigati, sa maraming mga bigatin, sa maraming mga pagsasakripisyo sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Sa paglilingkod sa ministeryo, sa misyon. John chapter 16, verse 31 to 33. John chapter 16, verse 31 to 33. Ito po ang sabi niya. 31. Sumagot si Jesus, naniniwala na ba kayong... wait. John chapter 16. Okay? Sinasabi ng kanyang mga alagad, ngayon po tuwira na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangan tanungin ninuman. Dahil dito naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo. Magkakanya-kanya kayong lakad at iiwan ninyo ako gayon may hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan at pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapigatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ulitin ko, sabi rito, mayroon kayong kapigatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob at pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Lagi pong ipinapaalala ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo yung mga paghihirap, yung mga suliranin, yung mga pagsasakripisyo sa paglilingkod, sa pagmimisyon, sa pagpasok sa ministeryo para sa Panginoon. No? And napakasarap isipin na ang Diyos ay tumawag ng kanyang mga disipulo para makasama to revive the church, to build His church. How did the disciples respond to the call and invitation of Christ to be His teammates in ministry? Meron lamang pong 4 na bagay na nais kong makita natin dito. And this is the challenge for all of us. Okay, lalo na po sa mga
iluluklok ng ating Panginoong Hesus sa mga ministeryo ng paglilingkod, mga departamento ng ating iglesia. Pero isa lang ang gusto kong makita natin, ito rin nawa ang maging tugon natin. Una, they humbled themselves. Nagpakababa sila. As Luke chapter 5 verse 1 to 11 na binasa natin noong nakaraan. Hindi nila inisip na magaling sila, hindi nila inisip na mga professional sila, mga fishermen. Hindi nila inisip na yung magiging resulta, yung kanilang pagsunod, magiging katawa-tawa ba? Magiging kalokohan ba? Kundi sumunod sila at nagpakababa sila sa harapan ng ating Panginoong Hesus. They recognized they were sinners, they were powerless, they were useless. They humbled themselves. Two, they recognized they were sinners, especially si Peter. Sabi niya, Panginoon, lumayo po kayo sa akin sapagkat ako'y makasalanan. And tayo din, gusto makita ng Panginoon sa paglilingkod that we are nothing, that we are useless, that we are sinners, powerless, no? Pero kung tayo ay magkakaroon ng willingness sa ating mga puso na ipagamit ang ating buhay, ang paglilingkod sa Panginoon, well, the Lord will surely bless us His wisdom, bless us His power, just like what He did doon sa kanyang 12 disciples, kasama si Judas noong panahon na yon. Okay? At sila ay pinagpala ng ating Panginoong Hesus. What else? They forgot their will, their plans, and their dreams. Ito ay napakaganda, gaya ng sinabi natin noong nakaraan. Sabi ng Matthew chapter 6, verse 24, ikukunik ko yan dyan, yung nakaraan, kay Peter. Okay? In Matthew chapter 16, verse 24, ang sabi niya, 24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig sino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Nasaan doon? Nanilimot nila Pedro. Especially siya. Yung kanyang plans, yung kanyang dreams, yung kanyang mga goals, yung kanyang will. Hindi ba? Kaya nga sila nang uhuli para kumita? At yun, pagkakataon na ng marami silang huli. Pero sabi, nung maitabi nila ang kanilang bangka at ang kanilang lambat, sumunod sila sa ating Panginoong Hesus. They forgot their will, their plans, and their goals. No? At sumunod sila. Naglingkod sila. Yung paaniyaya ni Hesus sa kanila, from now on, you will be fishers of men. And last, na pagtugon ng mga disipulong ito, again, especially si Peter, they made ready their hearts for the ministry. Pinaging handa nila ang kanilang puso sa paglilingkod sa ministeryo ng Panginoon. Look at John chapter 21 verse 15 to 19. And before I leave, meron tatlong bagay pa na nais kong iiwan sa atin, no, na sanang maging tugon at magandang ginawa ng mga disipulong ito. Paano sila namunga? Naabot ba yung expectation ng Panginoon? Na-form ba? Na-gathered ba yung church? But before that, tignan muna natin ang sinasabi ng John chapter 21 verses 15 to 19. At ito po ang sabi, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig ko ba ako ng higit kaysa sa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Simon Pedro sapagkat makaya ito siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At
Sabi niya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay, nalalaman niyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa at ingatan mo sila. Tandaan mo, nung kabataan mo pa, ikaw ang magbibigay sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit, pagtanda mo, iunat mo ang iyong kamay at iba ang magbibigay sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Simon at sa gayoy, mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. And these are the expectation of our Lord Jesus Christ to His disciples, especially to Peter. Ang ihanda nila ang kanilang puso sa paglilingkod na hindi kasama ang ating Panginoong Jesus. And look at the 6 goals ng ating Panginoong Jesus sa kanyang paglilingkod. Bakit siya nagpunta, hinubad ang kanyang pagka-Diyos na ganyong tao, at namatay at muling nabuhay. Lahat ng ito ay naganap, lahat ng ito ay napagtagumpayan, lahat ng ito kasama tayo ngayon sa kaganapan ng kalooban, ng pag-abot, sa mga pangarap, sa gustuhin, sa goals ng ating Panginoong Jesus. They continued in ministry. They prioritized the Great Commission. They died for Christ and mission. Kaya meron tayong iglesia ngayon. Kaya meron tayong church ngayon. Na-revive ang church. Nag-form ng team. Nung nawala ang ating Panginoong Hesus, sumalili ang mga disipulong ito at they built Christ Church. Church, what is my goals? Or what are my goals? Sa mga bagay na pinag-usapan natin ngayon, sa mga bagay na naibahagi ngayon. Una, ang layunin ay mahamon tayong lahat sa isang buhay na paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Nawa, kung sino man ang may talaga ng Panginoon sa anumang posisyon na meron tayo sa ating church, makita ng ating Panginoon ang ating puso na ipagamit ito. Makita ng ating Panginoong Hesus yung kanyang mga expectations sa atin, yung high expectations ng ating Panginoong Hesus. Makita ng ating Panginoon sa atin na tayo ay magkaroon ng karunungan, ng responsibilidad, ng commitments, ng burning passion, ng desires sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. And ipagamit natin sa Panginoon ang ating lakas, ang ating buhay, ang ating Again, ang panalangin ko para sa ating lahat tayo, hindi man tayo na may luklok ng Panginoon sa mga posisyon, sa bawat departamento ng ating iglesia, nawa magpatuloy tayo sa paglilingkod. Maging kasangkapan tayo. Hindi man tayo maging tagapamuno, tayo ay maging teammates, partner, ng mga magiging tagapamuno sa ating mga departamento ng ating pagtahak sa ilang mga taon ng ating iglesia sa mundong ito. And sana masabi natin sa Panginoon, Lord, I am willing to be just exactly what you want me to be. No? And Lord, gaya masabi natin, gaya na sinabi ni Isaiah, here I am. Send me. Use me. Double my faith, sabi ng mga disciples. Enlarge our territories, sabi ni Jabez. And, sabi ni Paul, do it for the glory of God. Lord, we praise you, we glorify, we honor, we lift you up, Panginoon, sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po ang aming iglesia, Panginoon. Pagpalain niyo po ang nalalapit naming eleksyon.
Pagpalain niyo po yung mga tao na ngayon pa lamang ay hinahandaan niyo na, Panginoon, sa kanilang pagpapagamit ng kanilang buhay, ng kanilang lakas sa paglilingkod. Para po sa iglesia namin, dakilang Diyos. Lord, turuan niyo po kaming lahat, gaya ng mga disipulo mo, na ipagamit ang aming buhay, ang aming lakas, Panginoon. Tumugon kami, dakilang Diyos, sa iyong panawagan na mayroong pagpapakababa, na mayroong pag-amin, na kami ay mahina, na kami ay walang kakayahan, na kami ay walang kwenta, ngunit dahil sa iyong habag na pagkatawag sa amin, ay we will grab this opportunity, Lord, to serve you, to do our best, to give our hearts, and to honor you, to glorify you, Lord, sa mga buhay namin. And Lord, nawa po, makita naming lahat na bagamat hamon para sa amin ito, unahin namin ang kalooban mo kaysa sa mga plano, sa mga pangarap, sa mga ambisyon namin. Unahin namin ang kalooban mo, lalo na sa paglilingkod. Ama, maraming salamat po sa iyo sa umagang ito. Patuloy niyo po kami pagpalain, dakilang Diyos. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Gamitin niyo po ang buhay ng bawat isa. Ihanda niyo po ang puso at buhay ng bawat isa sa buhay na paglilingkod sa iyo, sa mga ministeryo ng aming iglesia, Panginoon. Salamat po ng marami, Panginoon. Sinasamba, pinupuri namin kayo at dinadakila. Salamat po sa pangalan ni Jesus namin binibigay ang lahat ng ito. Amen, amen, at amen. Mga kapatid sa Panginoon, naway sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pakikipisan ng Diyos na nakatapatuloy ng pagsubaybay ng Diyos Espiritu Santo. Naway patuloy kayo mamuhay ng may katuwiran, katapatan, pagsunod, pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon habang nintay na may kasabikan ang kanyang muling pagbabalik para sa lahat ng kanyang mga tinubos. Sumainyo minsan pa ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo mula ngayon at magpakailan paman. Amen, amen, at amen.